Okay guys, good morning sa inyo. Nandito ako sa Mitchell, South Dakota, sa Circle K. Doon lang ako, saan ba ako kumain kanina? Doon ako banda kumain kanina, no? Yung Chinese food. At yan, dito na ako matutulog. Dahil nagpaalam ako, pwede naman daw dahil may mga truck doon. At yan yung mga kapitbahay ko ngayon, konti lang kami. Yung iba nandoon, yung iba nandito. Ang oras ay tumataginting na mali ito mga dre, no? Mali. Ano to? Alas 2 na. Pakita ko sa inyo. Ang tamang oras ay ayan, alas 2:02 ng maaga. Kaya good morning. Ayan ang oras ng tulog mga dre, no? At nakaprepare na yung ating higaan. Yan, no? Medyo madilim pero naka-prepare na yan. Tatakpan ko na lang yung mga bintana ko. Okay? Good night guys. See you tomorrow. Good morning. Good morning. Ito yung gusto ko mga dre. Pag gumigising ako tas nandito ako sa truck stop. Kasi may breakfast na ba? Katulad nito, Southwest Chorizo Biscuit. Pagkatapos may mga choices ka. Kung gusto mo, ano ba to? Croissant. Diba? So ito yung kunin natin. Tapos kung gusto mo, mag-almusal din sa ganyan. Pero dito tayo, kape na lang, kape. Ang kape ay $2 and dito 198 pala yung kape, no? Mas mura yung kape rito. Ewan ko lang yung chorizo kung magkano, no? By the way, ang oras mga dre, 7:33. Ang aga ko nagigising palagi, Okay, coffee please. Colombian medium roast. Okay. Hindi siya pamilyar kung nandun nga ba sa lugar. Kaya gusto ko rito sa mga truck stop mga dre, no? Tsaka updated pa rin ako sa mga nangyayari sa mundo. Nakakapanood ako ng TV. At yun, sarap tulog. Kahit medyo late ako nakatulog kasi nga nag-adjust na ako nag-adjust ako ng oras no. Pero okay pa rin, nakapahinga pa rin na maganda. At saka yung maganda ron is maya pwede ulit ako magpahinga, di ba, pag napagod ako. Parang ang sarap ng ganun. Yung pag gusto mong magpahinga, pwede ka magpahinga. Pag gusto mong umidlip, iidlip ka, di ba? Pag pag napagod ka, ihinto ka lang sa tamang hintuan, then makakapagnap ka, di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. Gusto ko yun. Parang ako yung may control ng buhay ko. Tikman natin. Sana masarap. Parang parang pandesal Ayan Ba't parang malaki yung chorizo sa picture? Hindi pa nasanay Lagi naman ganun Kaya ako mga dre, mas gusto ko yung kahit sabihin yung paulit-ulit ako sa pagkain. Let's say yung kilala ko na yung pagkain, tapos yun yung bibilin ko. Minsan mas okay sa akin yun kasi alam ko na yung lasa nun. Alam ko na gusto ko yun. Alam ko na masarap yun. So alam ko na sulit yung gagastusin ko. Pero kung susubukan ng panibago, hindi mo di ba? Hindi mo masabi. Wait. So first order of business, kailangan nating mag-charge. Bago tayo tumuloy sa biyahe. Dahil mukhang malayo yung unang biyahe natin. 20 hours na lang, 21 hours bago ako makarating ng
Niagara Falls. Kung susundin ko yung itinerary ko sa ngayon. Bale, wala naman akong ibang nakalagay na major attraction na gustong puntahan. So, ang ginagawa ko, titingnan ko kung, pakita ko. Ang ginagawa ko po, pipicturean ko yan, yung charging places na yan na pupuntahan ko. Ngayon, i-check ko kay ChatGPT kung saan merong major attraction na pwedeng daanan. Pag nagkasundo kami at usually kung hindi ko kailangan mag-detour ng malayo, pupuntahan ko siya. Kasi medyo napagod na ako sa pagdi-detour. Kung mapapansin nyo, ilang araw na ako dito sa US, pero malayo pa rin ako sa amin. Malayo pa rin ako sa Montreal, sa Quebec. At yun, kaya iiwasan ko muna yung mga detour. Kung along the way o kaya 30 minutes lang, 15 to 30 minutes, okay yan, pupuntahan ko yun. Pero kung masyadong matagal, aabutin ako ng 3 oras para sa detour, hindi ko na po sinasadya. Next time na lang, pag mas malapit ako doon, tsaka ako siya pupuntahan. Sa ngayon, ang gusto ko lang is yung tatamaan ng daanan ko, yun yung pupuntahan ko. Abira Emergency. Anong to? Anong tindahan to? Merong Berison. Andito tayo mga dress sa Sioux, South Dakota. Iniisip ko kanina kung ano yung pronunciation niya. S-I-O-U-X. Sox, Sax, Sioux, Sioux. Sioux pala siya. Sioux, South Dakota. Ano ba to? Parang grocery store. Ito, anong pangalan ng grocery store niya? Hy-Vee. Mag-charge lang tayo dito ng konti, tapos sa biyahe na uli tayo. Iniisip ko kung saan ako kakain. Sana yung masarap-sarap na kainan ko ngayon. Basta ang kinukonsider kong masarap is hindi sandwich, hindi hamburger, hindi fried chicken, unless Jollibee. Siguro kung walang ibang choice, I think KFC. Which is, speaking of KFC, hindi ko siya masyadong nakikita sa mga stop na dinadaanan ko. Ang mas common na nakikita ko is yung DQ. DQ na nagtitinda ng hamburger. Pero ang pinaka na-miss ko sa I think kung meron akong babalikan sa mga nakain ko, yung brisket. Yun ang gusto ko. Rice ba yan o hash brown o rice? Hash brown siguro, So, eto na nga mga dreno. Kanina yung kinunan ko, akala ko yung fried rice na may corn dip. Tapos merong bacon, di ba? Nako po, sabi ko, sarap na almusal nito. Hash brown pala. Hash brown. Tapos tinatanong niya pa ako pagdating sa sausage, no? Sabi niya, links or flat? Links or flat? Sabi kong, what is that? Sabi niya, long or flat? Ako, okay, kako yung sausage na pahaba. Okay. Pag nandito ka sa US, ang hirap umorder dito. Akala ko, fried rice na may corned beef. Hash brown. Paano ba natin kainin ito ng tama? Lalagyan ko ba ng Lalagyan ko ng gravy itong hash brown ko. O yung lang. Ang dami! $8 to mga dreno. Hindi ako maselan sa pagkain. Pero mas nai-enjoy ko yung mga yung mga Asian cuisine. Chinese food. Fried rice, mas na-enjoy ko sila kaysa sa western breakfast. Sausage, malasa naman. Yung hash brown.
Nakakala ko fried rice na long grain. Ang kulit no? Now turn right onto West 12. Uy, maambon. Pambihira. Not the most ideal weather na meron tayo ngayon dahil sa activity na ginagawa natin. But, no but. Sayang naman. Ba't ka naman umuulan? Andito pala tayo sa South Dakota. Naalangan ako sa sa pronunciation eh. South Dakota. Tapos nandito tayo sa Pauls Park. This is it. Ito na yung last leg ng ating South Dakota, mga dreno. Ang parang parang Old Roman Empire eh. Yun yung dating no? No? Wow. Tsaka ang maganda yung yung mga bato, di ba? Yun no. Ayun talaga yung nagpaganda sa kanya. Gusto ko pa sanang ikutin Gusto ko mag-walking. Kaya lang umuulan kasi. But anyway, yun no. Naipakita ko na sa inyo kaya mission accomplished. Ang ganda niya, di ba? Saan kaya galing yung tubig nito? Sa Ilog Pasig. Iba yung kulay niya eh. Ayun no. Nagiginaw yung aso. It's cold. Nagaganon yung aso, nagtitremble. Trembling siya. I think pwedeng bumaba dito. Diyan no, pwedeng bumaba. May babaan. Oo, I think so. Pwede yata. Ano nga yung tubig niya? Kasi hindi malinaw yung tubig niya, no? Inisip ko baka industrial water. Salbahe, no? Eto, pag may open na ganito, ma-assume ko na pwedeng bumaba. May tubig, may may dumadaan na tubig doon, no? Mas maganda yan kung puting-puti yung tubig niya, di ba? Yung malinaw. Ano ba yung weather na yan? Makisama ka naman. Last day ko na rito sa South Dakota, oh. Walastik naman, oh. Lamig. Okay, biyahe na tayo, mga dreno. Saan nga ako pupunta? Michigan o Wisconsin? Sorry, hindi ko alam yung pagkakasunod-sunod. Okay, ang next stop natin ay Sherburne, Minnesota. 168 kilometers, 1 hour and 33 minutes. Taka. Okay ba? Hindi, kala ko may tubig yung mga dala yung lens ko, no? Sherburne, Owatonna, Rochester, La Crosse, Wisconsin. Let's see kung saan tayo aabot para sa araw na to, kung saan tayo magpapahinga. La Crosse is aabutin ako ng 4:47. Mga 7 o'clock na yan, mga dreno. Plus 2. Ganun ako mag-oras plus 2 kasi nga papahinga, matutulog, beauty rest ba na tinatawag. Ano ba yan? Okay, let's go. Welcome to Minnesota. Wala eh. Nadaanan ko lang eh. Minnesota. Marami rin project dito si Bongbong Marcos. Ang daming windmill. Ang daming windmill. Meron dito dalawa. Sa kaliwa ko, yung isa tumatakbo, yung isa hindi. Rest area 2 miles.
Merong nakapwesto, nagbabantay ng rest area. Sa biyahe na to, mga dreno, pinaka natutuwa ako dito nung dumaan ako sa sa Badland. Badland ba? Tama ba yon? Kasi every now and then kailangan mo huminto eh. 'Di ba? Para sa lookout, para makita mo yung mga magagandang tanawin. Pagkatapos, yung isang buong pamilya, 'di ba? O kaya yung bata, yung dalawang magkapatid na sinusubukang umakyat doon sa Independence Rock. So, ibig ko bang sabihin yung mga dre, yung buong pamilya kasama yung mga anak nila, 'di ba? Nag-e-explore ng nature, nagta-travel. Something na masarap gawin, especially kung yung mga anak nyo, sa bagay kahit maliit, kahit malaki na sila, basta yung ma-appreciate nila yung ginagawa, yung bonding nyo, 'di ba? Sana lang nagkaroon ako o kami ng pagkakataon na ganon. Paano mo gagawin yun kung naghihirap ka sa pera? Saan ka pupunta kung nasa Pinas ka? 'Di ba? Yung nature tripping dito, yung long drive, mahirap kasi, 'di ba? Mahirap kung financially challenged ka eh. Dati naalala ko nung maliit pa si Rain. Siguro mga 5 or 6 years old siya. Ang pinaka namin, road trip namin, ang pinaka hike namin is pupunta kami ng palengke. Tapos dadaan kami sa gilid ng creek. As in, siguro yung creek, mga dre, mula sa creek, mataas yung creek eh. Mula dyan, siguro merong mga 4 feet lang na daanan, ganyan lang kalapad. Tapos hawak-hawak ko siya, naglalakad kami. O kaya minsan pasan-pasan ko siya, tapos tatahutin ko siya ilalaglag ng ganon. So, ayun yung pinaka-banding namin dati. Pagkagaling sa trabaho, o kaya pag weekend, lalakad ka, papuntang palengke. Masarap lang kumbaga masarap lang isipin sana kung yun nga kahit pa paano nakakalubag-lubag ka sa buhay nang sa ganun. More than that, yung maibigay mong experience sa bata o sa anak mo, at saka magkaroon ka ng mas maraming time. 'Di ba? Kasi mahirap eh. Parang ang realization is pag matanda ka na o kaya pag malalaki na yung anak mo, then doon mo maiisip kung paanong nasayang yung mga panahon na bata pa sila, gustong-gusto nila sumama sa'yo, kahit saan ka pumunta, iiyak pa sila kung iiwanan mo sila. Pero pag lumaki na sila, ikaw na yung iiyak at magmamakaawa na sumama ka naman sa akin. 'Di ba? Tara, maggala naman tayo. Kaya lang, ayaw na nila eh. Malaki na sila, may sarili na silang buhay. At yun yung nakakalungkot na part no. But anyway, yun lang naman mga dre, kung may mga anak kayo na medyo maliit pa at gusto pang sumama sa inyo, at kung may pagkakataon kayo, mas maganda kung gumawa kayo ng oras, ng panahon. 'Di ba? Kasi yung perfect moment hindi darating eh. Laging nandyan yung laging nandyan yung alalahanin. Yung bills hindi matatapos eh, 'di ba? Hindi mauubos. Pero yung oras natin, yun yung limited eh, 'di ba? Ang lakas ng hangin. So, mula sa South Dakota, ang oras ngayon ay 2:42. Andito tayo sa Sherburne, Minnesota. Oy, nga pala, sabi ko, welcome to Minnesota kanina, Nandito na tayo sa Minnesota. At yun, medyo naging matagal yung biyahe from South Dakota to Minnesota.
Kasi 2 beses akong tumigil sa rest area. Antok na antok ako. At yun, ano mangyayari sa biyahe ngayon? So, babiyahe tayo papuntang Rochester, Minnesota, which is 1 hour and 58 minutes, 211 kilometers. Wow, ang dami nun ha. Makakarating tayo ron ng 441. Aray ko. Let's see. Sana matapos ko, no? Ito ang isa't kalahating takbo, hindi ko natapos eh. Medyo challenging mga Andre pag ganyang mahahaba na. Lalo na pag kulang ako sa tulog. But anyway, ang trick lang talaga sa ginagawa ko, kaya na-manage ko, is pahinga. Etong madalas na mag-stop, apakalaking bagay na ito sa akin. Hindi ako masyadong naiinip. At yan, nagiging posible yung pagdadrive ng malayo at mahaba. Definitely, mas malayo yung mararating mo at mas mahaba yung mababiyahe mo kung bihira ka mag-stop. Kaya lang, yung patig na mararamdaman mo sa pagdadrive, di ba? Siguro kaya hindi ako masyadong sinasakitan ng likod o ng puwet dahil nga every now and then kailangan ko mag-charge, di ba? Grabe naman ang hangin na to. Parang may bagyo eh. Kung humangin dito, parang may bagyo. Tapos mararamdaman mo, pati yung sasakyan mo, kung ginagano, inuuga eh. Kailangan kong makabalik na sa Montreal. Kasi may nag-aantay sa akin yung mga trabaho. Part-time na trabaho. Kasi ito yung full-time ko, mga Andre, no? Ito yung full-time ko. Yung driving. Ngayon, kailangan ko na mag-part-time para masuportahan yung full-time ko. Nagigets nyo mga Andre? Ganun ang sistema, baligtad eh, di ba? Kailangan ko mag-part-time na sa ganun, masuportahan ko itong ginagawa ko na to. At hopefully, sa mga susunod na linggo is mas magandang lugar yung mapuntahan ko. Di ba? Tsaka nag-iipon ako ng kailangan ko mag-ipon ng funds para sa isang malaking paglalakbay na gagawin ko sa nalalapit na mga buwan. Abangan. Pangatlong rest area ko na to. 22 minutes. Di ba 2 hours yung drive ko papunta sa Rochester. 22 minutes pa. Hindi ko na kaya. Naiihi ako tsaka gusto kong umidlip talaga. Grabe yung hangin na naman. Nagulat ako. Bigla akong parang sinwipe ako, sinideswipe ako. Ang lakas ng hangin na naman dito. Kompletos recados no? Di ba? Magkano? Magkano yung Magkano yung Flamin' Hot C7? Kailangan ko yan para sa biyahe. Kaya lang, wag na. Kasi mahal yan eh. Pupunta na lang ako sa Walmart, doon ako bibili. Di ba? Ang galing ng ng mga rest area nila eh. Tapos nag-comment pala si Cesar, nabasa ko nga yun. Which is, totoo naman, sa Canada, yung Porto Potty, yung mga, makikita yung mga kulay blue o kulay green na paano ba yung mga plastic na yung CR na inaarkila nila. Imagine sa summer kung anong klase yon. Dito kita mo, di ba, kompletos recados. May flush yung mga toilet, may tubig, may bendo machine. Dilipat na ako dito. Ayoko na sa Canada. Hindi, joke lang yan, joke lang It's like gelatin almost. Yeah. But not so fishy. It's like chicken eggs. I don't know. Rochester,
Ano kayang meron doon sa Hy-Vee? But anyway, tingnan natin. Yun oh. Cybertruck. Ang mahal ng gulong niyan, no? Gulong pa lang yan, sigurado mahal na. Mahigit 100,000 yata to mga Andre, no? Itong Cybertruck. Minnesota. Marami kang pera pag naka-Cybertruck ka. Okay, tingnan ko lang kung ano mabibili rito. Then, siguro maghahanap ako ng papahingahan. Ba't nakalagay sa ano nila? Nakalagay sa plaka nila, Minnesota, 10,000 lakes. Ibig sabihin maraming lakes dito. Maraming lake dito. Search ko nga mamaya, pagbalik ko. Grocery pala siya, grocery store. Hy-Vee. Tingin tayo ng makakain. Walastik eh, no? Sa grocery na ako naghahanap ng ano, makakain eh. Gusto ko sana nung may sabaw. Kung pwede, please. May nakita akong ano, 15-minute meal kit doon nakalagay sa may pintuan. Saan kaya makikita yon? Okay, wala dito, syempre. Uy, kailangan ko pala ng ano, ng mga biskwit na breakfast. Katulad ng Lockers. Kuha tayo noon, tapos tingin tayo ng makakain na iba mga dreno. Ayoko na ng ano, ayoko na ng Bake Mac. Pas na ako sa Bake Mac. Ba, ang daming klase, di ba? Potato salad pala yung isa. Whole chicken, $8.99. Corn. Ano isa? Potato. What? Ano to? Ang bango. So, eto na nga, bumili ako ng ano, ng beef. Tapos pagdating ko rito, merong Chinese restaurant yata ito mga deno. Meron pa silang kwapaw. Kwapaw ba yung ganyan? Pork steam bun. Wala steak. Sana nag-ikot muna ako eh, no? Kuha kaya ako ng pork steam bun. Kaya lang di na ano eh, kung malamig eh, no? Siguro okay na to. Ito na lang. Yeah, ito na lang. Marami na to. Okay. Ang oras natin ay 6:17. Nandito tayo sa Rochester at maghahanap na tayo ng parking area papunta sa La Crosse. Commercial vehicles 10 hours per 24-hour period. All other vehicles is 4 hours per 24-hour period. Ganon. Commercial naman ako eh. 'Di ba? Walastek oh. Yan ang rest area. 'Di ba? Walastek. May trail pa oh. Pwede kang mag-walking doon, exercise no. Galing naman. Parang park yung rest area nila, no? So, ang kinuha ko mga dreno is yung parang steak yun eh. Kanina, di ba? Tapos yung roasted na potato. Tapos may coleslaw. Coleslaw. Steak na may mushroom. Walang lasa. Mushroom lang talaga. Ano ba yun? Siyempre matigas tong steak, no? Matigas at walang lasa. Aray ko. Tanging kapitbahay ko lang ay mga truck driver lang
Hindi na ako umalis sa dinatnan ko kanina. Dito tayo sa, ang tawag dito, sa rest area na to, Enterprise rest area. Solo tayo rito. Siguro maya maya may darating mga dreno. Pero alas 12 na eh. Ano kasi to eh, medyo parang, paano ba yung sistema nito? Bakit hindi dayuin? Medyo pa circle kasi, pataas kasi to eh. Kaya kita nyo yung view ron sa baba. Ewan ko kung yun ang dahilan mga dreno, kung bakit wala akong kapitbahay ngayon na na biyahero, kundi mga truck. But anyway, hindi na ako aalis dito. Dito na ako matutulog. Inabot na ako ng alas 12 sa pag-e-edit eh. Tsaka maganda nga yun dahil solo ko yung solo ko ba yung CR? Mukhang CR naman ako eh. Tingnan nyo kung gaano ka well maintained tong lugar eh, diba? Yan oh. Oh, di ba? Kinis eh, no? Ang kinis eh. Oh. May nag-comment, kumbaga, ang pinapakita ko daw palagi, na lang eh, charging station eh. Tsaka restroom naman. Yung rest area. Sabi ko nga mga dreno, kumbaga, totoo naman yung sinabi niya na halos madalas ang pinapakita ko is yung charging station, kasi yun ang katotohanan sa biyahe ko. Parang ang tagal kong makarating sa isang tourist spot na kung saan mga 2, 3, 4 na oras bago ako makatawid sa kabilang tourist spot. Pagkatapos 15 minutes lang ako doon. So ganun ang nangyayari, no? But anyway, I will try to add some more variety. Oo. Susubukan natin na ma-improve pa. Thank you sa magandang comment. Wait, we don't have to start the day yet.